Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, nagbabalik po inyong lingkod. Samahan niyo po dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po magkomentuhan. Magumpisa na po tayo mga kababayan. At ito po, komentuhan po natin ang ombudsman. Talagang kahanga-hanga, kabilib-bilib ang ombudsman. Isang damukal po ang issue ng korupsyon na mahigit 3 taon. Flood control pa lang ha. Flood control scandal, trilyon at daan-daang bilyon. Wala tayong nababalitaan sa ombudsman. Pero pagdating po dito sa mga sinasabing kritiko at nagsasabi po at gustong mag-imbestiga ng katotohanan, lalong-lalo sa korupsyon, ay siya pang ginigipit yata ng ombudsman. Katulad po ni Senator Marcoleta at siyempre po si dating Congressman Mike Defensor na alam natin na pinoprotektahan niya po ang 18 mga ex-marine po natin na nagsasabi po na sila ang nakakaalam ng malawakang korupsyon, lalong-lalo sa pagdideliver ng mali-malitang pera. Pero ngayon, sila po ngayon ang ginigipit yata di umano ng ombudsman dahil po sila'y pinatawan at hinihiling ng ombudsman na bigyan daw po sila ng pataw ng isang hold departure order versus kay Marcoleta at kay Mike Defensor. Preventive hold departure order. Biriin nyo po, preventive hold departure. Ibang klase, mga kababayan. Samantalang ang mga magnanakaw po sa ating bansa, nakakalaya, labas-pasok sa bansa, nakakaalis, nakakapasok nang walang problema ang isang damukal na magnanakaw sa ating bansa. Lalong-lalo po sa makasaysayang flood control scandal. Hindi po ba? Pakinggan po natin mga kababayan. Ito po ang gustong mangyari ng Ombudsman Boying Remulla. Humihiling ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na magpataw ng precautionary hold departure order para kina Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kaugnay ito ng plunder at indirect bribery complaints na kinakaharap ng mga ito dahil sa umano'y hindi idineklarang 7 million pesos na campaign donations ni Senator Marcoleta na nanggaling sa 3 noong nakaraang 2025 national and local elections. Grabe mga kababayan, no? 7 million hinahabol ng ombudsman. Donasyon. Donasyon hindi galing sa korupsyon. Donasyon galing sa mga private individual. Donasyon. Pero grabing gipitin. At yan po ay ibinasura na po ng COMELEC. Pero pagdating po sa ombudsman, hindi po pwedeng ibasura ng COMELEC. Kailangan po nila yan kasuhan at dalhin sa Sandigang Bayan. Hinihiling po, preventive hold departure, pambihira. Dahil po kakasuhan nyo ng plunder at kung ano-ano pa. Si Senator Marcoleta, si Mike Defensor, ibang klase ka, Boying. Kahanga-hanga ka, Boying. Unbelievable. Diyan mo makikita, mga kababayan, talagang yung demolition job. Demolition job sa mga kaalyado ng mga Duterte at sa mga magsasabi at magsisiwalat ng katotohanan sa malawakang korupsyon na ginawa po ng binagoong Pilipinas ng mahigit 3 taon sa ating buwis, pati sa mga inuutang nila na tayong magbabayad. Isang damukal na pera ang pinaghati-hatian nila di umano. At alam naman po natin, nakasama po si Senador Marcoleta sa bubuksang muli na Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon ay kasama po si Senador Marcoleta, si Senator Marcoleta. Hindi po ba? Bubuksan nilang muli. Pero
Hindi pa po nabubuksan at di pa nag-uumpisa ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Ito na po, mga kababayan. Iniisa-isa na po. Si Senator Bato, ginawa na nilang wanted. Ngayon naman, si Senator Marcoleta, malapit na rin po nilang gawin wanted yata ito. Dahil kung ano-ano po ang ikakaso nila rito, di umano. At malapit na rin po si Senator Go. At meron na rin po silang nakaamba na kaso kay Jinggoy. Hindi po ba? Kay Jinggoy, kay Escudero, at sino pa? Villanueva. Nakita niyo po ang administrasyon ngayon? Pagka po sa administrasyon ang pumuputok ang issue ng korupsyon, protektado po yata ng ombudsman, di umano. Pero pagka po doon sa kalaban sa politika at magpapabagsak sa kanila at magbibigay po ng katarungan sa ginawa nila, ay kailangan pong ipitin at pabagsakin gamit pa mismo ang ombudsman, di umano. Kaya nakakalungkot po, no, mga kabayan? Wala pa pong korupsyon na gagawa si Senator Marcoleta. At hindi po may tuturing na korupsyon. Isa pong abogado si Senator Marcoleta. Alam niya po ang kanyang ginagawa at lalong-lalo alam niya pagdating po sa batas, kung meron man siya nilabag na batas. Alam niya po lahat ang mangyayari at posibilidad. At alam naman po natin at alam naman po ninyo na napakahirap pong ikabit sa korupsyon ang isang donasyon. Donation fund. Hindi po ba? Hindi po ito galing sa flood control, insertion, allocable. At galing po ito, hindi po ito galing sa mga unprogram appropriation. Hindi po galing dyan yan. Hindi po ba? Hindi galing sa buwis ng taong bayan yung kinakabit nila kay Senator Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. Ibang klase ka, boying. Magparami ka pa ng lahi mo. Ibang klase ka. The best ka. Talagang ibang klase ka. Isa kang kasaysayan na naging ombudsman sa mga nagdaang ombudsman. Bukod tangi ka, boying. Bukod tangi ka. Mukhang wala kang kinakampihan. At wala kang pinoproteksyonan. Kaya ka naging ombudsman. Hindi kaya? Wala ka malang nakita? Laganap na laganap ang korupsyon? Wala kang nakita? At kunwari lang yata, nasasampahan mo ng kaso si Tambaluslos. Pero hanggang ngayon, nauna mo pang tutukan si Marcoleta na nakatanggap ng donasyon kaysa kay Tambaluslos. Nauna pa si Senator Marcoleta na tutukan mo. Samantalang napakarami na daw ninyo, ayon sa iyo, na ebidensya na magtuturo kay Martin Romualdez sa korupsyon. Pero nauna pa si Senator Marcoleta na ibalita mo na kailangan kasuhan at ngayon pinau-hold mo pa. Pambira. Pinapatawan mo pa ng preventive hold departure order. Ibang klase ka. Bakit? Pugante ba yan? Tatakas ba yan doon sa donasyon na milyon? Unbelievable. Ibang klase ka, boying. Basta masiraan mo lang yata si Senator Marcoleta at sirain mo ang kredibilidad dahil sa donasyon. Samantalang sa panahon ngayon ng binagawang Pilipinas, trilyon ang nawawala sa kabang pera ng taong bayan at daan-daang bilyon ang pinagpaparti-partihan ng mga magnanakaw na halos kakilala mo lahat, di umano. Wala kami nababalitaan na lahat ng magnanakaw ay pinapatawan mo na nang hindi makaalis sa bansa. Hindi po ba? Hindi mo pinau-hold itong mga magnanakaw para makalabas ng bansa? Wala. No say. Unbelievable. Yan po si Boying, mga kababayan, ang ombudsman na wala pong pinoproteksyonan at wala pong pinoprotektahan. Iyan po ang ombudsman ng Republika ng Pilipinas. Hindi po siya nagbibigay ng proteksyon
Mga kababayan, wala siyang pinoproteksyonan na mga magnanakaw. Wala! Lahat ng magnanakaw, hinahabol niya! Kaya lang ang nangyayari, naghahabol siya na nakapikit. Hinahabol niya ang mga magnanakaw sa bansa nang nakapikit siya. Kitang-kita niya lahat dahil nakapikit siya. Di umano. Napakahusay maghabol ng magnanakaw si Ombudsman Boying dahil nakapikit, mga kababayan. Di umano. Kaya maraming nakikita na magnanakaw dahil nakapikit. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Kingston from Canada. Kingston from Hong Kong. Eric Hershio from Canada. Beichi Chiyoko, Jake Yahut from California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa na Cagayan. Jem Aris from United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe from Japan. Ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB, at Sir Manny from Miami, North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo at ingatan po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Thank you po mga kabayan. Taste lang po muna tayo. Bye-bye.